Ay! Bongga! So, hindi nakikita yung loob nito? Pwedeng makita, may camera siya sa loob. Ay! Kano kuryente mo? Diba sa dami ng ref? Sinabi ko na before, pero ngayon mas tumaas kasi mainit. Oo. Kaka-check ko lang kagabi, 65K. Alam mo, balita ko, chismosa ka din. Ako, chismosa din ako. Hindi ko nilalagay sa utak ko na totally sikat ako. So, ito yung sa leftover. Yung pang left... Alam mo, nahiya yung ref ko. Kung sa'yo yung ref mong yan, pang leftover, ano bang itatawag ko doon sa ref ko? Oh my gosh! Nasa Malabon ako and look at all these foods! Oh my gosh! Ay, sana pala hindi ako nagtanghalian dahil napakabongga ng pa-welcome ng aking i-invade today dito sa aking kitchen raid. Walang iba kung hindi si Mami Con! Miss Con, thank you! Ang bongga ng kapiging mo! Ay, hindi nga. Kulang pa yan. Sa mahiwagang ref ni Miss Con, dito tayo kukuha ng panulak. Yes. Maraming panulak. Diba? Maraming panulak. Kakahiya, no? Hindi ako kumatok sa pinto. Dito na lang. Sa ref, kumatok ako. Diba? Oh, ayan. Thank you again, Miss Con. And yes, thank anong you sisimulan natin? Kain muna. Ang kapal ng mukha ko. Para hindi lumamig. Inimbita ko yung sarili ko. O para hindi lumamig. Oo. Pangalawang beses ko lang sa Malabon to. First time ko nung nag-vlog ako dito po, 3 years ago. Yes, napanood ko sa YouTube nyo yun. Yes. Pumunta pa kayo sa palengke, parang sa tindahan ng mga seafood. Opo. And talagang ang sasarap ng pagkain dito. One of the reasons is yung fresh ingredients. Oo, dahil sa seafood capital. Not seafood capital. Inaangkatan siya ng mga seafood. Bagsakan kasi. po, di ba? Oo, yung pondohan. Pondohan. Oo, dito nanggagaling yung alam ko, yung supply sa ibang mga cities. Oh, pondohan dito. So, ayan yung mga seafood. Kaya ngayon, meron daw fish balls. Ano po? Kilala siya bilang sarsyadong bidbed. Sarsyadong bidbed. Yes. Ayan, pakilala mo naman sa amin yung mga... Ito, from Aling Melis, Karinderya, or also known as, excuse me, Kulangot. Kulangot. Kasi yung tao dito, binansagan siya since may nunal siya sa ilong, so Kulangot. So si Aling Meli, or also known as Kulangot. Ano yung mga dating bansag na mga matatanda, di ba? Tapos may isa pa, kung tawagin Deng Kuba, kasi isang owner din. Kasi Kuba. So, ganun. Wow. Tapos ito yung kilala niyang beef sarsyado niya na pinupuntahan madalas ng mga vloggers. Nagmamantika. Then, itong puto from Aling Upays. Tingnan mo yung puto nila dito. Puto cake siya. Hindi tinipid sa salted egg. Yes. Ito from Bebets. Pansit Malabon from Bebets. From Bebets. Ito from Aling Upeng, Kikiam. Kikiam. Yes. Tapos, Arnie Dadings, Pichi Pichi. Pichi Pichi. And your favorite? Yes, ito palaging present to pag binibisita ako ng mga kaibigan kong taga Navotas. Bagong luto yan, chef. Parang mainit-init. Oo, mainit-init Uy, pa. Nagmumoist pa. pa. Bagong luto siya. Dasapin yan, sa from Dolores Kakanin. Naku, palagi bang ganito pag may bisita ka? Oo, pinapatikim ko sa kanila yung mga the best dito sa Malabon. Na mga special. Yung crispy pata, niluluto pa ha. Kaya wala pa dito. Saka yung okoys. May crispy pata pa. Para paglapag mainit-init at malutong. Nung binisita ka ni Yulin, nakailang crispy pata si Yulin. Ay, kay Yulin, ano ba yung pinakain ko sa kanya? Sopas ang gusto niya eh. Pero pinakain ko din siya ng mga ganito. Tanong ko agad, nakailang crispy pata? Pero pinakain ko din sila ng mga pagkain ng Malabon. Sopas, tsaka yung rellenong pusit. Ayun, request niya yung rellenong pusit. Yun din, rellenong pusit din ng Malabon. Yes. Malamig nga eh. Creamy. Cover natin yan, balikan natin yung rellenong pusit. Kaya mo na yan.
Sabi ko kasi kay Mami Con, huwag ka na magluto ng something na mahirap lutuin. Kasi, actually, nagkita na tayo sa ilang mga events, pero first time natin Hindi lang tayo makakapagkwentuhan. Oo, Yes. natatanaw kita. Tanawan lang. Natatanaw kita doon, pero minsan di kita ma-reach. Kasi sa dami ng dinudumo. Uy, hindi naman. Nakakaya. So, first time natin magchichikahan and ang saya kasi over delicious Yes, food. correct. Yan ang pinaka-the best. Yes. Ay, ayan. Huwag na natin palamigin pa. Hindi ka na. Go. So dito po, maraming nagtitinda ng kikiam. Pero dito mismo nang gagaling yan sa pinaglulutuan kay Aling Uping. So Sa Flores. iisa lang yung pinanggagalingan. Sa pagkakaalam ko, so Oo. nagluluto sila sa morning ng sobrang daming Ito po. kikiam. Tapos, may mga binabagsakan na sila sa mga palengke. Tapos ito yung sauce nila na ano. Yes. Ito yung pinapabili ko kay Oo. kay Miss Connie. Hello, si Miss Connie, taga BDO, na taga Malabon. So before, sa kanya kami nagpapabili ng kikiam. Tapos ito naman, the Pansit Malabon. Pansit Malabon. Ito, hindi siya ganong kilala yung bebets, pero dyan ako lagi nagpapabili. Kasi mga bisita ko, nagugustuhan talaga siya. Binabalik-balikan nila. Lagyan kita, dear. Thank you. Actually, tinanong ako ni Miss Connie kung meron ba akong food allergies, may mga hindi ako. Kasi tinatanong ko talaga kapag may bumibisita sa akin, baka mamaya, nadededo na, binigyan ko ng hipon, yung pala, may allergy sa hipon. So, lagi kong tinatanong, or kung merong mga food na ayaw kainin, pag yung nagpapapunta ako dito. Ay nako, ako lahat, kinakain ko. Pero actually, nag-develop ako ng allergy sa hipon tsaka sa lobsters. Pero alam mong ginawa ko, sinabi ko sa doktor, kailangan bigyan mo ko ng ng gamot, antihistamine, strong enough na malabanan yung allergy. Kasi diba, parang hindi mo kaya, no? Oo, Ang pagka... sarap pa naman ng lobster sa kanang hipon. Actually. Sabi ko nga sa may mga allergy sa shrimp, sabi ko, paano niya natitis? Ang sarap-sarap ng shrimp. Sarap, di ba? Yung iba kasi naghihimay pa lang, nangangati na. Tapos, ito ang hindi ko pa natitikman. Ayan. Itong mechado, tsaka, ano ang tawag ulit dito? Sorry. Sarsyadong bola-bolang bidbid. Bidbid. B-I-D-B-I-D. Bidbid. Bidbid ang pangalan po Nung isda. Para siyang isda na kinayod. Bidbid. Ano siya mga talagang literal na luto ng matatanda. Hindi mo naman sinabing mukbang pala tong gagawin natin dito. So dito, Miss Con, pag sa Malabon, parang every time may okasyon, hindi dapat mawawala Hindi to. nawawala ang pansit Malabon. Mawala na iba dyan, wag lang yung pansit Malabon. Ganon. Ano na natin? Pero ito, mas gusto namin lasa, saka ano siya, di hamak na mas mura. Normally kasi may kalamansi tsaka patis. Ito templado na to templado na. Tsaka balita ko, ang mga taga Malabon, meron silang secret way of preparing the Pansit Malabon para daw hindi mabilis mapanis. Correct. Also, ito, mai-isharon ko pa yan. Yes. Actually, hindi siya mabilis mapanis, chef. Yun ang magagarat siya. Kasi minsan pag bumabaya kami, pupunta kami Bulacan, 3 hours yung biyahe. Tapos di agad na-open, hindi siya nasisira. Unlike sa ibang nabibilang kong Pansit Malabon, mabilis masira. Ito hindi. So, meron silang mga kanya-kanyang secret talaga. Oh, wow. Tapos yan naman is the famous Judy Ann's Crispy Pata. Pinuntahan ko yan. Pinuntahan natin yan before nung nag-vlog tayo dito sa Malabon 3 years ago. Ito matagal na din to eh. Yung may pickles. Yes, may sabaw siya ng pickles. Pero sa mga viewers ko, binablog ko yan eh. Sinashare ko lang sa kanila yung luto ng ganyan, ng Malabon. Para at least natatry nila. Lalo sa mga malalayo. Yes. Lambot nitong mechado. Pasado ba, chef? Ano yung lumalaro sa utak mo habang kinakain mo? Kasi binanggit ni Miss Connie, ni Miss Con kanina, Oo. na ano siya, karinderya. Pero nung isang kagat ko, alam mo yung parang roast beef sa 5-star hotel. Ganun siya. Maski naman yung itsura pantay na Kasi pantay ano yung siya, pagkakat. pinakuloan siya ng buo eh. Pinakuloan ng buo
sa pampalasa din. Nirest yan. Siyempre kailangan may rest, di ba? Mm-mm. Tapos in-slice, saka ginawa yung sarsa. Ganon siya. Oh, parang murkon. O, pero buo. Oo siya. Ang sarap. Tapos yung sauce niya is malasang malasa. Mm-mm. Mm. Ayan naman, chef, yung sarsyadong bola-bolang bibig. Kamusta? Teka lang po. Sa dami, hindi ko alam kung ano uunahin ko. Nagulat ako. So, ito yung bola-bola Mm-mm. na tikman natin. Alam mo yung, kung hindi ka po mahilig sa, di ba may ibang ganon, hindi mahilig sa seafood? Yes. Wala siyang lansa. Wala siyang lansa. Actually, kung hindi ko sasabihin sa'yo na may isda yan, hindi mo malalaman na may sahog na isda yung mismong bola-bola. Para siyang meat. Tsaka ang ganda ng texture niya. One thing na nagustuhan ko, even dun sa kikiam, yung hindi mo masyadong ramdam yung extenders. Yes, correct. Kasi sa iba yung parang mahari na to. Dito is, meron, pero Meron. hindi mo siya, alam mong hindi siya nilagay doon para paramihin yung Correct, mixture. correct. And parang, alam mo, parang pinlano to, Miss Con. Kasi lahat sila pag pinagsama-sama mo, bagay. Bagay. Sarap. Ito masarap yung Yung puto. yung pancit with puto. With the so ito, magka-partner. Best partner yan. Ito hindi tinipid sa itlog na pula. Mahilig ako sa itlog na pula Kasi sa amin naman sa Laguna, isa yan sa pinagmamalaki naming produkto. Talaga? Mas special siya, no? Yes. Tsaka ang lambot ng puto. Dapat daw with pansit. Yes. Sabi mo. So, kumuha pa tayo ng pansit. Pero dito sa lugar nyo po, since obviously mahilig kumain ng mga tao, and hindi lang basta pagkain, mas sasarap na pagkain. At matatagal na sila. Yes. Sa dami ng content mo, ang pinaka-paborito ko is yung may isang gabi na nagluto ka ng midnight snack. Yung ang dami-daming midnight snack. Yung meron pang may onion rings. May onion rings. Yes. May parang instant ramen na nilagyan mo pa ng cheese. Ang pagkakamali ko, pinanood ko siya literally at midnight. Pampatulog ko po kasi yun Oo, so parang sabi ko, ano ba naman to? Nagutom? Nagutom po ako. Oo. So, ang kinahinatnan, chef, kumain ka din ng midnight snack. Well, yung kitchen kasi namin, makikita mo pag bumisita ka sa Binyan, yung kitchen ko po, medyo mga ilang steps from the house. So, yun ang kagandahan. Pag nag-crave kami, pag nasa bahay na po kami, hindi na kami basta-bastang nakakababa. So, parang mas pabor pala yun, no? Yes, mas pabor yun. Kasi di ba pag kumakain ka sa gabi, yun yung talagang, yung panunaw mo ay Dapat pala medyo... malayo yung kitchen, chef. Oo. Tapos ito kasi dapat Ayan, yung crispy pata, habang chef. mainit. Ang gusto ko dito sa crispy pata na manamis na miss. Kasi yung mismong syrup ng pickles na binuhos dun sa pata. Pero sa paglaki mo, bilang taga dito, taga Malabon, ano yung pagkain na pinaka-kinahiligan mo? Na parang constant na nandyan niluluto sa household niyo? Siguro kare-kare, kasi masarap ang kare-kare sa Malabon. Kare-kare. Siguro dahil masarap din ang bagoong niyo. Yes, exactly. Oo. Alam mo, may nagsabi sa akin na isang chef, kapag daw lumaki ka at bata ka pa lang, marunong kang magluto ng kare-kare.
it's something. So talaga may future ka sa kusina. Kasi 'di ba, isa 'yun sa Effort medyo kasi yun eh. Oo. Sobrang effort ng pagluluto ng kare-kare. Hindi man siya mahirap, pero ma-effort kasi number one, yung mga gagamitin mo sa home, di ba? Tsaka kailangan medyo may basic knowledge ka talaga in the kitchen. Tapos di ba yung pampalapot niya, yung malagkit na bigas, ibubusa mo, di ba? Parang sinasangag mo hanggang sa mag-brown siya, then saka mo i-blender para maging pinot as pampalapot. Ayun. So Dagdag siya. as modern nanay, yung mga ganyan techniques ba, meron ka mga modern techniques na nilalagay na, for example, instead of yung galapong pa, rice flour na lang. Ayun, kapag doon hindi ko siya na-shortcut. Meron akong pang shortcut, gagamit ako ng food processor ko. Ayun, yung shortcut ko, English na dinidikdik natin, di ba? So, gumagamit ako ng mga gadget ko sa kitchen. Pero hindi ko siya literal na gumagamit ako ng mga instant na pang luto. Doon pa rin tayo sa dati. Yung mga videos mo na mga most viewed, katulad nung sa pagkatok ng ref, yung mga ganon, ano ba yung pinlano mo yon or spontaneous? Kasi ang nangyari noon sa kitchen, bagong gawa kasi yung kitchen ko noon. So, bumili ako ng bagong ref. So, the next, sabi ko, sige, try ko ngang i-refill. Since nakita ko kasi before yon may gumagawa nun sa US. Sabi ko, sige, parang ang ganda nun parang nag-refill. So, ginawa ko siya. So, parang sa Pilipinas, parang first time nila parang may Pilipino na may gumawa nun. So, yun, nag-trending. Kaya doon siguro siya nag-trending. Ano naman ang pinaka-favorite mong food outside your home? Favorite? Siguro laksa. Tinitikman ko lahat ng laksa sa mga restaurant. Gusto kong ma-explore lahat ng kung sa may pinakamasarap na laksa. So far, ang pinaka-the best sa akin na laksa na natikman ko sa Shangri-La BGC. Sineserve yun sa breakfast buffet nila. The best. Wow! Sa Shangri-La BGC, kaso lang, kailangan mag-check-in pa tayo. Pwede naman, kahit hindi naka-check-in. Kaya, chef, ako, ano yung favorite food mo? lechon. Lechon, wow. Siyempre, hindi mawawala sa handaan yun. Lechon talaga ako. Lechon. Well, So, magdadala ko lechon sa inyo pag pumunta ako. Ay, wag na. Ako na yun. May papatikim akong lechon sa'yo. Ay, wow. Na, dito ba sa Malabon may lechon na? Dito parang paluto na lechon. Oo. Pero may nabibilan din dito. Every Sunday sa mga palengke. Yung isang baboy, nagtatabi kami. For example, merong handaan. Nagpapatabi kami isang baboy na pang lechon. Iba kasi yung baboy na pangkatay na yung pangtinda ng mga tindera namin or pang supply. Iba yung mismong lechon na baboy na pang lechon talaga. Teka, napaharap ako. Kasi gusto kong tanungin yun. Paano iba? Yung kinakatay kasi na pang supply sa market, ang tawag namin doon is fattener. So usually nasa 70 kilos up yun. So yung mga pang lechon, meron kasi niya mga 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, gano'n. Yung mas maliliit. Gano'n. Oh. Miss Con, ang tatay ko po, yung mauna. Pero for so many decades, kami po, napaaral niya lahat kami, napatayo yung bahay, lahat ng mga napundar niya dahil sa baboy. Oh, wow. Yan yung business niya. Yan ang bread and butter namin since 2005. Oo. Lolo ko pa. Oo. Tapos, napasa po sa same. kanya. Tapos, sila ng nanay ko magkatuwang. Pero yan yung mga never kong naitanong sa kanya. Yung mga ganyan na ano yung baboy pang lechon, ano yung baboy na ilalagay mo sa palengke. So, sa baboy pang lechon, kayo ba, based on your years of experience sa baboy, pag nakita mo yung baboy, alam mo na kung ay maganda yung pang lechon. Actually, hindi ganun. Kasi yung pang lechon na baboy, may taba yun. Kapag sinabi yung fattener kasi, mas quality, malaman siya. Malaman. Oo. So, kailangan, tapos manipis lang yung taba. pag pang lechon, may taba talaga. Oo, may konting taba. Tapos ito, may isa pa akong tanong, excuse me po sa mga ano ha. Bakit pumapanghi? Kasi ito yung baboy na tinatawag natin. Dalawang klase kasi yan, inahen sa barako. So usually yung barako, yung mura kasi sa farm yan. Ang pinaka class A sa farm na mamahalin na klase ng baboy, yung fattener, yun nabanggit ko. Ito kasi yung mga barako or inahen, ito yung mas mura.
So usually mas marami kasi kinakatay barako eh. Inahin kasi konti lang yun dahil nanganganak pa yan eh. So madalas barako. Pero kami before nakapagkatay na rin kami ng barako eh. Pero kasi ang problema sa barako kapag hindi marunong yung nagkakatay, tapos alam mo yung parang nagwiwi yung barako bago katayin, kumakapit sa ano yun eh. Kumakapit sa pata, sa laman. So may tamang pagkatay, tapos tinatanggal nila yung balls, ganyan. Depende sa nagkakatay din. Kaya yung lechon is nagkakaroon ng lasa. Pag hindi marunong yung nagkakatay. Oh, okay. Nasa nagkakatay din talaga. Okay. Sa mga matansero. Ako, marami akong natutunan na syempre, years of experience yan. Kami po kahit sabihin mong chef ka o nagtrabaho ka sa kusina, kasi yung mga ganyang outside the kitchen yan eh. And minsan, pag pupunta kami sa mga palengke, sa mga supplier, hindi mo na nakikita mismo yung kung saan lumaki yung baboy. Correct. Pero kapag sa baboy, may palatandaan, for example, sa mga viewers, pag nanonood, kapag bibili kayo ng baboy, titingin kayo sa balat. Kailangan yung balat manipis lang. So, ibig sabihin, bata pa yung baboy na yon, magandang quality, malambot. Kasi kapag makapal yung balat, yun na yun, inahin or barako, ganyan. So, yung manipis ang balat, medyo bata pa. Yes. Yun ang masarap ilitsyon. Yes. Okay, sige. Manipis ang balat. Fresh pa. Diba? Kasi habang tumatanda yung baboy, kumakapal din ang balat niyan eh. Tapos tumitigas ang laman, yes. Yung matatandang yon, pwede na silang pang mechado. Yes, yung ganyan. Okay. Ayan. Diba, ang dami natin natutunan dahil sa favorite kong lechon. Pagpunta mo sa Binyan, may papatikim naman ako sa yung lechon. Yun, sarap. Yung pichi-pichi chef, kailangan matikman mo yan. At ang iyong favorite na Dolores kakanin. Mamaya na lang yung kakanin. Sige, mamaya na. Etong pichi-piching to, natikman ko na to before. Wow. Sa Makati. College. May branch sila doon eh. College pa lang ako noon. Mga matatagal na din. Yung pichi-pichi dito may buo-buo. Kasi yung ibang nabibili ngayong pichi-pichi, yung alam mong parang powder na yung... Nahiya naman ako kay Miss Con. Simot na yung pinggan ko. Mamaya chef, kakain ako marami niyan. Factor din kasi siguro, yung local community, yung market. Ikaw ba, halimbawa, natikman mong nagbago yung lasa nito, kinokontak mo ba yung nagsasabi ka sa kanila? Yung isang binibila namin, medyo may pagbabago yung lasa niya. Kaya lumipat kami dito sa binibila na to. Ikaw lumilipat ka Lumilipat na lang ako. Hindi mo hinaharap. Hindi na. Alam mo, one of the things na mas nagustuhan ko sa'yo, nung binanggit mo sa isang interview yung tungkol doon sa pagpapatawad. Yes. Tapos yung mga tao sa paligid mo, may mga sinasabi, may mga naririnig kang hindi mo gusto, tumatahimik ka na lang. Hindi ka magpapa-apekto. Oo. So, ano naman dito ba sa content creation, as an influencer, as a very famous food vlogger, meron kang na-experience na yung mga hindi ko gusto yan. Yung hindi ko gusto yung content niyan, bakit ganito, mali yung ginagawa niya. Sa ibang content creator. From your viewers, yung from mga other comments people, nila. mga in short parang yung mga bashing, pero kasi ang bashing normal yan Yes, normal yan. Tanggap natin yan. Pero from the people around you, let's say fellow content creators, yung mga taong hindi mo inaasahang magbibitiw ng mga ganong salita. Depende meron kang sa na-experience. Wala pa na, parang sa wala pa naman. Oo, wala pa naman. Meron ako sa mga comments. Wala nung nag-i-start ako. Kasi ginagawa ko nung nag-i-start pa lang ako before. Tinitingnan ko yung mga comments, tinitingnan ko yung parang comment nila sa akin, feedback sa ginawa ko. Baka kasi mai-correct ko pa. Na dapat ganito, dapat ganyan. So binabago ko sa vlog ko yun. Hanggang sa eventually, mas naayos ko na sila. Meron kasing comments na akala mo binabash ka, pero kinokorek ka lang pala.
So, dapat tinatanggap mo yon as content creator. Yes. Pero iba naman yung mga below the belt na bash. Ayun, hindi na pinapansin yun. Yung ganon, hindi mo na Mga ganon, pinapansin. oo. Kasi nagpapapansin lang yun. Okay. O sa bagay, di ba? Wag mo silang bigyan O ng ikaw, ibabash attention. kita. Magko-comment ako ng ba, di mapapansin mo agad ako. Oo nga, no? Oo nga, pero pareho pala tayo. Binabasa ko din kasi lahat ng Kasi baka may comments. makakatulong sa Oo. mga ibang sinabi nila. Pero yung walang maitutulong, hayaan mo na. Diyan na lang Masaya sila sa, doon, oo. Diyan na lang sila sa isang Ang sabi ko nga, tabi. di ba, nandito na tayo, ikaw, Chef RB. Di man tayo, hindi ko nilalagay sa utak ko na totally sikat ako. Pero ang sabi ko nga, parang yung mga bashers, kakabash nila, nandun pa rin sila eh. Oo. Sa kanilalagyan nila, hindi sila nakaka-move, hindi sila umaangat. Kasi ang klase ng ginawa kundi mambash ng tao. Pero yung binabash nila, paangat ng paangat. Oo. O yun nga, isa yun sa mga natutunan ko sa'yo based on your life experience na shinare mo dun sa isang interview na every time na binababa ka, may mga pinagdadaanan kang pagsubok, may mga dumadating na blessings Correct. na hindi mo ine-expect. Tama. Ganun siya. Saka di ba nga, number one, yung bashers, doon palang puro negatibo na yun eh. So bakit sila nagsasalita ng ganun? Kasi puro negatibo din sila sa buhay. Kasi kung positibo buhay mo, hindi ka magbabash or magsasalita ng mga bad. Di ba? Actually. Doon nag-reflect yung buhay nila eh. Oo. Mm-mm. Parang may pinanggagalingan. Oo, may pinanggagalingan. Ay, nako. Di ba? Kung saan sana po nakarating ang usapan namin. Eh, natikman na po natin lahat. Ma'am, pwedeng mamaya ko na lang Yes. kainin Yes. yung sapin-sapin. Kasi gusto ko naman Proceed na tayo sa tignan yung favorite. ano mo. Magre-rate ka. Hindi Go, ka. lika. Yan, then open natin. Oh. Yan. Diba? Bagong refill. Oo, bagong refill. Siguro Fresh na nag-grocery fresh. ka Oo, kahapon. nag-grocery ako no? kahapon para sa'yo. Pero ito, mukhang ito yung kung tatawagin nating indulgence fridge. Na parang kung gusto mong mag-relax, nasa naman yung, mukhang marami kang ref. Kanina, Marami. Oo, doon yung mga leftover. balita ko, ang ref mo dito sa bahay, 9 or 10. Ganon. Mga ganong kadami. So ito, yung pambisita to, para sa mga junakis. Oo. Yung anak ko, iniiwasan ko sila sa mga matatamis eh. Kaya hindi sila ganong, more on sa bisita to. Paano ba to? Ayan. Alam mo, hindi kasi pwede sa akin tong gantong ref. Kasi madami akong mga kung ano-ano, baka pagkatok ko ng bisita, magulat. Mabilis lang yan kasi madalas may bisita kami sa bahay. So mabilis lang din maubos yan. Kaya nagtataka sila, bakit daw laging nag-refill ako ng ganyan, puro daw matamis binibigay ko sa family ko. Actually hindi. More on sa bisita talaga to. Oo. Tsaka ano mapakialam nila? Correct. Hindi naman natin hiningi sa kanila yung pang-grocery natin. Correct. And just so you know, nagpunta po ako dito, not as Chef RV, but as a fan na nanonood ng mga reels and content ni Mami Oo ko. naman, nakaka-flatter Hindi, totoo talaga. Kasi pag nanonood ako ng content mo, yung madami kong tanong eh. Madami kong tanong sa isip ko na, una, yung position. Sige, Una, nasan ba yung ref? Kasi 'di ba pagka nagluluto ka dito, ayun yung Ito tanaw. yung nakikita, So alam ko na meron siyang. Ganun yun eh. 'Di ba parang pag may pinapanood kang isang content creator, yung curious ka eh. Pinag-uusapan nga namin kanina, paano kaya yung lighting? Saan siya naglalagay ng lighting dun sa ano niya, yung mga ganon. Yes. Itong freezer, ano naman laman ng freezer? Mga pang daily food namin. Ayan yung una kong tanong. Nasaan yung mga may label, yung mga naka-white containers? Actually, wala siyang containers ngayon. Pero dun sa kabilang freezer nandun yata. Kasi ito mga wagang groceries, sinizipla ko lang siya. Wow. Sa isang meat shop kasi, pag bumibili ako doon ko ginagamitan ng containers. Sa Premium Choice Meat Shop. Dala-dala mo na, di Dala-dala ko ba? siya. Pag namili ka. Tapos may mga label. Oo. Ito naman sa sa ibang grocery store. So, binibili ko kasi ang sale para mura. Oo. Alam mo,
Di ba sabi mo, yung meat shop mo, wala na. Mm-mm. Kung may meat shop ka siguro ngayon, Mm-mm. ako yung number 1 suki mo. Malamang. Kasi, gusto ko yung your way of, Tulad nito, packing. pork chop. Kasi mga anak ko, minsan nagugutom sila. So, dala-dalawa, nakaripak. Oo. Mabilis siya ito out. Hindi nila kailangan ito out ng maramihan. Oo. So, ito yung sa leftover. Alam mo, nahiya yung ref ko. Kung sa'yo yung ref mong yan, pang leftover, ano bang itatawag ko doon sa ref ko? Kano kuryente mo? Diba, sa dami ng ref Sinabi ko mo. na before, pero ngayon mas tumaas kasi mainit. Oo. Kaka-check ko lang kagabi, 65K. 65K? Ilan naman ang kontador mo? Ayun na nga sa ang pagkakamali namin, dahil pala naka-snip daw yung kontador. So, isa lang kasi yan. Oo. Kaya daw siguro mataas. Ayaw ko nang i-invade yung ibang ref kasi baka lalo ako mapahiya. Merong rep sa kitchen studio, puro ingredients lang ng laman. Doon sa taas. So, 9 ang ref, ang kitchen, 3. Actually, 4. May red kitchen din ako sa Forte. Parang yun yung dirty kitchen namin kapag nagsushoot. So, sa first floor, 2. 2 kitchen. Sa second floor, may isa pang kitchen. Tapos sa fourth floor, may isa pa. Oh, nakaka-amaze ha. Nakakalibang dito sa bahay ni Miss Con. Kasi sobrang daming ref, sobrang daming kitchen. And parang every space, ito iba-iba yung laman nitong ref na to kumpara dun sa Iba-iba isang yung ref laman. na yon. Ano naman ang pinaka-paborito mong ref? Siyempre ito. Hindi Yan. na tayo lalayo. Oo. Oo. In terms of, syempre yan yung pang-content mo. Tsaka natutuwa ako sa kanya, yung laman niya. Oo. Pati laman, yan ang pinaka-paborito mong laman. Ano yung pinaka-palaging binubuksan ninyo as a family? Yung ano ko laging, yung right side na yan. Ayan din, mga drinks din. Sa bagay, maski ako din naman. Yung bisita ko yun ang favorite nila. Oo. Alam na nila sila na nagbubukas dyan. Sila na yung kumukuha. Oo. Tapos mga pantry para sa kids. Ooh! Mga anak ko. Noodles. For midnight snack. Itong kitchen mo, ikaw nag-design. Actually, husband ko. Oo. Binase niya lang sa gusto ko. Gusto ko kasi parang malinis. Oo. White na may gold. Pero, nung ginawa mo nung pinatayo mo tong kitchen na to, nagko-content ka na. Kaya nga ganyan yung ginawa naming kitchen island para kapag nag-content, ano siya, madaling mag-set up ng camera, nakaharap. Tapos, ang perfect kasi ng lighting. So, pag nagko-content kayo, Hindi na namin kailangan ng extra light. Sa taas kami naglalagyan ng light sa studio. Okay. Kasi, ang ganda ng pag-white talaga. Nagre-reflect yung, o doon sa mga nagbabalak mag-content, di ba? Yes. Pag white, White. oo. Nasaan yung mga gold na kutsara? Ay, tinatago ko kasi nauubos. Ay, nauubos! Akala ko sa amin lang nauubos ang kutsara. Dito din. Nagtataka ako, nawawala yung mga tinidor, mga ano. Tinatago ko siya. Pag may bisita lang nilalabas. Oo, pero ito, may Meron pa mga rin gold. naman. Ay, diba, konti na lang siya. Nauubos talaga siya. May mga gold dito. Actually, yung ganito ko din nga nauubos. Oo, nauubos siya. Ang ganda ng organization, no? Kasi parang, ay! Napo-fold siya. Oh, ito yung breakfast, Pag magbe-breakfast ka, afternoon, midnight snack. Midnight snack. Oo, pag mag-a-unwind ka, ito yung Pwede kanyang naman. wine chiller. Kung gusto mo magkape, ito, Yes. pinapapanood ko itong section na to. Napapanood ko yan, di ba? Pati yung kanya mga colorful na mga appliances. And, talagang parang coffee shop. May, Kasi minsan pag nandito yung team ko, ganyan, pag gagawa ko sila ng coffee. Saya dito. Diba? Tapos pag tinatamad kang magluto or anything. Di ba, may lagayan pa ng sugar. And eto, pwede bang hawakan to? Yes, chef. Ito yung mahiwagang chopping board. Yung malaking version nasa taas. Ang bigat pala. Mabigat siya. Ito yung ginaganyan mo dito. Yung ini-slide ko, chef. So, yung mga malalaking kaserola na dala-dala mo, kasi si Miss Con, Oo. papasok siya sa frame, manggagaling ka doon, tama ba? Dito. Correct. Nasaan yung malalaking Nasa taas, sa red Nasa kitchen. taas.
Okay, tapos ito, isa-slide mo dyan. I-slide ko siya. Ibig sabihin na meaning, magluluto na ako. Okay. Pag in-slide ko na siya. Minsan ganyan kalaki mga kaserola, bit-bit mo. Nakaka-entertain, libang ako. Kasi, alam mo yung napapanood mo lang, tapos ngayon, nandito ka na, and nahihimay mo kung ano to, ano yan, saan mo ginagamit to. Tapos naman, ang isang reel, mga ganong katagal mong sinushoot. Actually, naka-edit out na yun eh. Pero yung usual shoot namin, pinakamabilis na yung 2 hours. Pero minsan 2 hours. naabot kami ng 6 na oras. 6 na oras? Lalo na kapag yung mga negosyo recipes na talagang maraming preparasyon, may mga pinapalambot, ganyan. Oo. Matagal siya. Oh. Pero ikaw, nagfi-finish product ka. Yung may naluto na, tapos ilalabas mo na lang. Or talagang everything from Ako scratch. lahat gumagawa. Oo. Actually, iba kasi talaga. Iba diba? din, oo. Parang, although, pwede kasing ang gawin mo, meron ng gawa. Pero parang, ewan ko ha, yung parang alam mong, ay ayaw kong lokohin yung viewers ko. Correct naman. Gusto kong makita nila kung ano talaga yun. Kung paano talaga ginawa. Oo. Ng totoo. So, ito yung parang Studio Kitchen. Yes, dito kami talaga nag-shoot. Pati malaking sangkalan. Pero malilito ka nga kasi Magkamukha eh. magkamukha. Ay, bongga! May screen. May screen. So, hindi nakikita yung loob nito. Pwedeng makita, may camera siya sa loob. Ay! Nakakaloka ha. Dito sa bahay ni Miss Con, talagang literal na nasa taas na level ka, ibang level. 'Di ba? Ibang level talaga. May camera yung ref, sisilipin ko lang. Dito wala nang ganon drinks. Ay. More on ano na lang, mga ingredients. Ito yung gusto kong itanong kasi ang Ayan. galing nito. Nakikita ko to eh. Ito, ayan ayan yung napapanood ko eh. Ganyan. May mga label. May mga label siya. Ano naman, Miss Con, yung may ipayo mo sa mga nagsisimulang modern nanay? O let's say, ano yung mga dapat nyong unahin? Kasi di ba nabanggit mo kanina sa pag-iikot natin, na pag pagod ka, yung magsha-shopping ka ng mga gamit sa kusina. Pero para sa'yo, ano yung magandang unahin nila bago nila bilhin yung mga gusto? Ay, unang bago bilhin ang mga gusto. Siguro kung ano yung number 1 hilig muna nila eh. Oo. For example, sa kitchen, kung mahil ka magluto, number 1 bibilin, syempre, kaldero. Kaldero. Mga ganyan. Oo. Na kailangan makapal. Oo, Diba? quality makapal. Diyan ako maano sa kaldero. Oo. Kahit noon pa lang pag namimili ako, masailan ako sa quality ng kaldero pag namimili. Ayoko nung parang fake na non-stick lang, tapos manipis. Sobrang meticuloso ko sa kaldero. So, naniniwala ka dun sa okay lang yung hindi masyadong marami. Yung mangilan-ngilan lang. Pero quality. Oo. Noon pa lang ganun ako. Yes. Then ano yung tip ko dyan, kasi before, kapag namimili ako ng mga kaldero, kahit gaano kaganda yan, sinasamantala ko kapag sale, doon ako bumibili. Pag sale. Oo. So, ano na natin, di ba? 1-1, Yan, mga ganyan, 2-2, oo. 3-3, di ba? Kasi may mga bonggang sale talaga mabibili mo lang mura lang yung kaldero. Oo. Hindi ko siya binibili usually ng regular price. Ayan, punong-puno ng kaldero. And this pa to, yan. puro kaldero. Actually, ibang kaldero ko, pinamigay ko na kasi sobrang dami nila. Sabi ko hindi man nagagamit. Ganon, di ba? Parang... Para at least na-share ko sa kanila. Oo. But quality, yung mga kaldero mo, sineshare ko talagang mga stainless na makakapal. Ako, ito hihintayin ko. Kaso mukhang hindi ko Ito actually, pina-customize ko siya. Nabubuhat pa ba to? Kaya! Ikaw kaya mo. Nabubuhat ko siya. Oh, Pero kung bubuhati mo talagang literal na angat, kailangan 2 tao. Oo. So, dito may induction. Ang katwiran ko dyan, para kapag naubusan ako ng gas, may electric ako. Oo. Tsaka, napanood ko din, mainipin ka eh. Oo, mainipin ako. Oo. Gusto mo, pag kulo Gusto ko kulo na agad. kasi bago ako mag-start, kahit sabi mong walang shoot, bawa magluluto ako sinigang. Bago pa lang mamili ng sahog sa palengke, sabi ko magsala ka na ng tubig. Ayoko nung nag-iintay ako ng ang tagal kumulo. Oo. Ganun ako. Oo. Kaya iba, nawi-weirdoan sila sa luto ko kasi parang
iniiba ko ng technique eh. For example, ano biniluto ko na munggo. Parang shortcut ko na kasi gusto ko mabilis. Oo. Pwede mo kasing shortcutin kung meron ka mga gamit. Halimbawa, pressure cooker. So, pinalambutan ko na agad yung pata ko. Tapos, di ba yung munggo, the usual munggo, palalambutan mo muna yan, tsaka may gigisa. Kaya nga ginisang munggo. Ako, nirerekta ko na. Ganon, tapos buhos na yung sabaw na kumukulo. Ganon. Which is really good. Oo. Kasi parang Sa modern na nanay panahon kasi talaga ngayon, kailangan mabilis ka. Especially kung working mom ka. Di ba? Nagmamadali ka lagi sa kitchen. Maghahanap ka lagi ng ways kung paano mas mapapadali. So, nakita mo naman ng freezer ko, di ba? Nakarepack na lahat. Lahat yung ready to fry, ready to luto na. Ganun kami. Nililibang ko yung mga mata ko, pero talagang si Miss Con, thank you for the inspiration to your viewers and of course, dun sa mga nanay, mapa-modern man or traditional, kasi marami silang natututunan from your content. At nakakatuwa dun, yung iba sa kanila talagang ginagawa nila ako inspirasyon. Yan ang nakakatuwa. Maski ako, gusto kitang gawing inspirasyon sa sa pamimili. pero sabi ko, Diyos ko, kailangan ko munang bumili ng mga 2 pang ref. Kasi pag nakikita ko talaga yung mga libang na libang ako sa mga grocery hauls mo. Pag mamimili ka sa supermarket. Di ba? Sinasabi nga lang ng team ko na, tayo tingnan niyo po, namili si ma'am ko. Sabi nga nila, ang OA daw mamili lagi. No? Pero kasi, mahilig kasi ako magpakain nga. Mahilig ako magpakain, mahilig ako magbigay. Yun yung parang ways na parang sineshare ko lagi yung blessings na ko nung meron ako. Kahit sabi mo, mabibisita ako or dadayo ako sa isang lugar. Siguraduhin ko na full pack ako. Siguraduhin ko marami yan. Ayoko nung parang, number 1, ayoko tinitipid sa pagkain. Yung mga kakilala ko. Kahit sabi mo, hindi tayo close. Actually. Ganun ako. Kasi food is for everyone. Yes. Di ba? Blessing yan from above. May nagsabi nga na isang sa comment. Parang nagigets niya na parang may kakilala doon siyang ganun. Mahilig daw magpakain ng marami. Mahilig mag-share ng ganto-ganyang food. Parang, way yung parang sa blessings. Para mas maluwag din yung pasok ng blessings sa'yo. Kasi hindi masikip yung kamay mo Maluwag. Lalo na sa pag-share ng food. Ganun. Parang food is one of the best love symbols. Yes. Na pag nagbigay ka sa kapitbahay mo ng pagkain, nagregalo ka ng binake mo, niluto mo, parang binibigay mo yung pagmamahal. Correct. Tulad ng dala mo kanina, napakadami. O, diba? Calories ang binibigay ko. Calories. Pero yung in fairness sa mga ni Chef R, lalo na yung bibingka niya, the best. Oh, thank you. Hindi ako magsisinungaling, pero first time ko nakakain ng ganung kabongga na lasa ng bibingka. Thank you. Na hindi tinipid, na hindi ka masusuya or mauumay sa sobrang sarap. Parang saktong-sakto lang talaga siya, pati yung texture lahat. Sabi ko, sobrang perfect ng bibingka na to. Thank you. Kaya worth na talagang pinipilahan pala talaga sa binyan. Pag daw kasi tinipid mo yung niluluto mo, parang diba? tinitipid mo yung pagmamahal. At napanood ko yung vlog mo dun sa bibingka na yan, na talagang dinevelop mo until makuha mo yung perfect na Ganyan naman tayo talaga, di ba? Kung ano yung ipapakain natin sa pamilya natin, sa mga customers natin, kailangan tayo yung unang, di ba? Ang una nating ipiplease is ourselves. Lalo na kung nasa food industry ka. Wag na wag mong titipirin, wag na wag mong isasaalang-alang yung quality ng sineserve mo. Ano pa bang hindi natin nakikita dito? Ang dami makikita. Ang dami natin makikita. Tabingin na, tumabingi siya sa init. Gift sa akin ng isang friend ko na doktor. Tumabingi sa init. Ay! Nakaslant na siya. Nakatayo yan na. Oo. Bumigay sa init. Nagaulat ako, nakaganon siya. Balerina ka na. At a gift from Gordon Ramsay. Ay, wow! Pinadalan ako ng team niya. Kaya I'm so proud. Naka-display siya dyan. Oo nga. Hiningi nila yung address ko. Pinadala ng team niya. Wow! Signed. Then, alam mo ba, may isang dish siya dyan na ginaya ko. Then, pinost ko sa TikTok. Nag-comment siya ng emoji. Tuwan-tuwa ako, kahit emoji lang yun. Tapos ito din yung kalan mo di ba? Same sa baba. So, nasa ilalim din yung gasol niya. Ito yung gusto ko. O-order tayo ng ganito. Nakikita ko para sa kay... kasi pagbuwok. Ibabalik na kita dito. Sample for this one. Ayan, ganyan. Oo. Sa number 1 rule, pag nagluluto kayo, wag niyo lulutuan ng maasim, please lang. Kasi kakalawangin siya. Mawawala yung pagka-season niya.
Kasi nakita ko review sa online store. Sabi niya, ano ba yung kawali yun yung pinakalawang? Tapos nakita ko yung picture, niluto niya ng sinigang. Ayan, ang dami nating mga nakuhang mga tips and tricks dito sa Hindi Kusina, mga kusina. Ni Mother Nanay, ni Mommy Con Cruz. Nako, thank you. Feeling ko kahit abutin tayo ng isang buong araw dito, hindi tayo matatapos sa pag-explore dito sa kusina mo. Pati kanyang ay gold. Alam mo, kalakas ang kasyala. Golden. Pero ang ganda, very aesthetic talaga. Parang pag tinignan ng viewer, na parang, ay, yan yung dream, ko. Saka siguro sa ating mga cook, sa ating mga nagluluto, since love mo ang pagluluto, yung kitchen kasi yung pinaka-heart ng bahay. Diyan niluluto lahat eh. Diyan ang gagaling lahat. Yung sinaserve mo na food na masarap para sa family mo. Dito nang gagaling lahat yun eh. So kailangan, kapag maayos, maganda yung kitchen mo, parang masaya sa damdamin ng nagluluto. If I may quote, it was parang year 20. Basta bago pa lang ako nagsisimula sa career ko. Hindi pa uso social media. Ang pinapanood ko is Chris TV. Same. So sinabi ni Chris Aquino, well, I'm praying for you always. Kasi idol ko siya. Viewer niya talaga ako ever since. Sinabi niya dun sa unang bahay niya sa QC, even dun sa condo pa lang niya, na siya would invest money in the beautification of her kitchen. Yes. Na kailangan maganda yung gamit. Sa kanya ako nakuha din lahat ng inspiration na ganyan. Kada pinapanood ko siya. At si Chris, never din siya nagluto ng kakaunti. Laging madami. Manonood kayo ng Chris TV. Super dami. Sobrang generous niya talaga sa Very true. So, nung nagkaroon ako ng unang income ko, sabi ko, sa kitchen ko talaga i-invest. Chris TV ang inspirasyon ko dati. Noon pa lang, hindi pa ako nagbablog. Totoo lang. Chris TV, sabi ko, magkakaroon din ako ng ganyang kagandang kitchen. Dahil diba? nangyari na siya. Sa kanya yan. Sa kanya ko nakuha lahat yan. Pag talaga, you stay inspired, diba, makakamit iba mo yung lahat. meron kang inspirasyon eh. Totoo yun. Ako, inspirasyon ko si Chris before. O diba, ito na yung tatak na inspirasyon ko sa kanya. Ngayon naman, ikaw na ang inspirasyon ng libo-libo or millions of viewers out there. Diba? And huwag kayo mag-alala sa mga nangangarap, diba, Mami Con, magkakaroon din kayo ng ganyan. Or, ako nga, palagi kong sinasabi, kung yung mga viewers natin malagpasan pa kung ano yung meron tayo, mas magiging proud tayo. Basta keep inspiring. Diba? Ang lakas din maka-lift up nun eh, pag na-inspired ka sa mga taong nakapaligid sa'yo or pinapanood mo. Parang mas nakakagana yun eh. Totoo yun. Diba? Maganda yung inspire lang. Yun, letter I, inspire. Alisin Iba mo yung isang letter I. Tanggalin natin yun. Walang maitutulong yun. Alisin mo yun. Alam nyo na kung ano. Kasi hindi kayo makakatulog pag puro letter I na ganun yung nasa ano. Diba? Kasi minsan, diba, for example, matutulog na lang siya pero puro I yung nasa isip niya. Yes. Parang hindi ka makatulog. Kung inspirasyon yung nasa utak mo bago ka matulog, parang sarap ng tulog mo kasi mapapaginipan mo pa yun eh. Totoo talaga yun. Positive vibes. Yes, positive vibes. Stay inspired. Alam mo, balita ko, chismosa ka din. Ako, chismosa din ako, pero wala ako nung letter I na yun. Di ba? Yung chismis natin, just for fun. Literal na chismis, just for fun. Pero yung ibang level na wala yun. Yes. Ay, nako. Basta stay inspired. Mami Con, thank you so much. Thank you din, sa pag-ikot mo sa akin. pagbisita. Hindi lang pala pag-ikot sa kitchen for welcoming me and my team in your beautiful home. Thank you. At excited na akong dumayo naman sa kitchen mo. So abangan nyo naman ang pagbisita ni Mami Con sa Binyan, and yun naman ay sa kanyang channel. Sa network mo naman yon. Soon yan. Abangan nyo yung negosyo recipes na lang, chef, no? Para maka-enjoy. Sabihin mo ko ano, na-challenge lang ako. Kasi kailangan masarap yung lechon. Kasi magaling sa baboy ito. Thank you, Mami Con. Thank you. Saan tayo? Sa Okoy. Okoys. Naging Malabon food trip pala ito.
eh. Ano dito sa inyo? Parang mainit na nag-i-spray ka ng Evian. Ganon. Kasi baka nga dahil napapalibutan ng water. tubig. Doon tayo sa other side. Doon sa other side. So ikaw, naglalakad ka dito. Yung kasambahay. Hindi ako palalabas ng bahay, chef. Okay. Ay, sa'yo, kahit ako nag-i-stock ng ng gulay saka ng butas Actually, eh. oo. Super lapit lang eh. Tsaka alam mo, pagka laki ka sa palengke, ako kasi laki sa palengke, gawa ng yung tatay ko. Yung sanay kami na ang ulam namin, everyday, baboy. sinosource. Ang ganda dito sa Malabon. Kasi, Parang fairness, malinis yung palengke dyan. May old town feel. O di ba napalakad ko si Mami Consa. Nailabas sa bahay. Nailabas Ikaw lang unang lumabas sa bahay ko, chef. Ikaw na unang Ay, ipalabas talaga? sa bahay ko. Tayo daw ang unang nakapagpalabas sa kanya. Hi, Ay, kuya. wow. Ayan. Titikman Tapos niya may- raw yung okay nyo. Chef. Ito yung okoy. Ang lalaki ng hipon. Ayan. Magkano po yan? 55. Special. Ang Alam ko may super pinagkaiba- special ka pa, di ba? Oo, meron mas May super special pa yan. Pinagkaiba, mas malalaki yung hipon. Mas marami. Wow. Tapos, ito yon yung Flores din to. Ayan, yung kikya. Sariling gawa. Sariling nyo. gawa. Magkano ho yung relleno? Hindi mo pa, alam mo, nabubulol ako kasi ito yung talagang hilig ko. Talaga? Oo. Pag bibisita ko sa kahit na saang lugar, didiretso ko sa palengke. Ganda kasama kayo at mag-hi kayo doon sa camera. Sa camera. Halika Halika po. po. paborito. Ayun. Halika po. Nagulat sila bilang may Chef RV dito sa Concepcion. Eh di, ilalagay ka na niya, mag-update ulit yan, Chef. Hoy, ikaw dapat ang may picture Magpapabago ulit dyan. Kasi ikaw ay proud, taga Malabon. Ay, ang lutong. Rinig na rinig mo yung lutong. Magkano ho yung special? Sobrang namin, 100. Yung special lang, 100 ho ito, Ma'am Iskon. Pero affordable na yung 55 niya, marami na rin hipon. Sige, Chef, ka muna. Kung wala kang pang ulam, no? Oo. Good for two na yan. May tokwa. May tokwa. Ang sarap. Kuya, may si Mother. Halika, Dito po, dito ka sa gitna namin eh. Fresh Yung talaga hipon shrimp. talaga fresh. Fresh. Mm-mm. Kakain ko niya, makalawala. And mabalik tayo dun sa usapan natin kanina sa bahay mo. I think yun ang sikreto talaga kung bakit masarap ang pagkain nyo sa Malabon. The use of the freshest ingredients. Correct. And happy people! Di ba? Ang Yes. sasaya ng mga taga dito. Sabi nga sa'yo, maghahanap na ako ng apartment for rent dito. Sige po. Halika po, gumit na po kayo. Nakaka-fresh yung camera mo. Bigla kaming gumanda. Tapos kayo din po ang nagtitinapan yan. Kayo mismo. Ha? Hulong duhat. May palengke kasi sa hulong duhat eh. Magkaiba ho kayo ng inaangkatan. Pangasinan yung bangus niya. Parehas. Kasi hindi pantay yung buntot. Kapag Pangasinan, hindi pantay ang buntot, Chef. Yun ang palatandaan. Masarap kasi ang bangus ng Pangasinan. Pangasinan, hindi pantay ang Buntot. buntot. Ang dami ko natututunan sa'yo. Saka matataba. Oo. Oo, kapag Pangasinan. Yan ang mga survival food namin pag tinatamad magluto ng ulam. Relleno, tinapa, Okoy. Oo, emergency food. Kikiam. Kikiam. So ito is Concepcion Market. Concepcion Market. Na-pressure si Kuya sa dami ng order mo siya. O diba, blessing yan. Namakiyo ka na sa Concepcion Market. Yan talaga ang hilig ko. Talaga. Palengke. Palengke. Yung patis mas gustuhan ni mother mo yun. Oo. Eto po. Thank you, Panay.